Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions and Aperon. Check out our partners in the description. Matt Keblatin is founder at Animatify. Animatify is a startup transforming traditional print ads into standout one-of-a-kind animations. Animatify is also part of the Advance or Accelerating Development, Valuation, and Corporate Entrepreneurship for Creatives program co-implemented by the Department of Trade and Industry and Launch Garage this 2024. Hello Matt, welcome sa Startup Podcast PH. Hello. Kamusta? Good evening, Johnny, and good evening, everyone. Thank you for joining us, and I hope I can share some of my lessons, and I hope you keep on being inspired. Sana i-push nyo lang, and kung may Yeah. ideas kayo, yeah, yan, Yeah, actually maraming yun din ang tutulong goal sa natin sa atin. Mm. Yeah, yan ang goal din ng podcast, no? To inspire more Filipino entrepreneurs and innovators. And tulong-tulong tayo dito. That's why we share ideas, we share yung mga successes, mga lessons learned. But kumbaga ang dulo nito is we all move forward and maybe build our nation, build more industries, build more businesses. But ayun, no, huwag na natin patagalin pa, Matt, ano. So ano nga ba ang Animatify? Animatify. So, yung Animatify, I started this actually before pre-pandemic pa. Well, sorry. Yung idea is naisip ko before pandemic. So, that time kasi may mga clients na ako na corporate. So, yung mga Mm, malalaking top corporations sa country. So, that was my first company. But, I decided to leave that company and create this Animatify. So, ang nangyari kasi noon, before ko i-start yung Animatify, yung mga friends ko na nagsa-start ng business, mga MSMEs, kaya nilalapitan ako na like, sinasabi nila, Matt, tulong naman, i-animate mo to. Kasi alam nila, yun yung expertise ko at mm, nung company ko. So, kaya naisip ko na, why not focus ako sa animation? Kasi yung previous mm, is parang ad agency eh. Lahat ino-offer. So sabi ko, mm, magandang mag-niche sa mga MSMEs since growing siya and wala naman mm, nag-offer ng high quality na animations. And that mm, time, medyo pauso pa lang yung mga videos, animated na marketing materials. So, sabi ko, push ko to. mm. Then, yun, dahil nga sa the name itself, di ba? It means parang to animate, animatify. So, nilagay ko rin yung name ko doon para Yung name. mapasok yung name ko. Mm, And mas madaling tandaan. yeah. And nung June 2020, June 6, 2020. So, nilaunch ko siya. And may mga nag-inquire agad, naging interested. And ang ang nangyari ang inisip ko doon is sobrang malakas. Since, yun nga, wala pa talaga nag-offer ng ganun, lalo na catering Yeah. to mga small businesses. Kaso Mm, lang, biglang nagka-pandemic. mm, So, mm, yung mga businesses, humina, nagsara yung mm, maraming mga MSMEs na hirapan sa country. Pero, yun, thank God, since may mga nagawa akong content na na-capture yung mga attention ng mga international clients, nagkaroon ako ng international mm, clients na medyo mm, yung naka-help na ma-sustain yung Animatify and somehow mag-grow siya. mm. Yeah, Yan, that's it. just to clarify lang muna, Matt, ano, when we say animation and parang why do SMEs or businesses avail of this service? I mean, animation is basically parang gumagalaw na graphic, 'di ba? Pero I Yes, yes. mean, how do they use this animation? Or parang this is for ads din ba? Or how do they use it exactly? Okay, so actually may mga studies kasi that animation or videos yung capture attention parang 9 out of 10 of the people that can view it parang na-capture talaga yung attention and yun nga it simplifies yung pag-understand nila dun sa content, especially sa mga explainer. And yun nga, since moving siya, mas nakaka-capture siya ng attention. And that's why we offer logo animation as our introductory product Ah, na para hindi mm, masyadong mabigat. So that logo animation, they can use sa mga IG stories nila. So
Meron kaming Ah, pwede silang mag-ano kasi, parang upgrade into a GIF sticker. So, mm, yun. So, may personalized mga animation sila that they can post sa IG stories, FB, or TikTok. And mm, yung mga logo animation na yun, or stickers, hindi siya masayang kasi they can also use it using Canva. So, if they have yeah. templates na, pwede nilang ilagay yung logo animation doon. So, lahat ng content nila, parang high quality na, di ba? Especially if Mm, may YouTube din sila or may mm, mga TikToks and all. So, mm. Mag, mag, and magpagawa kaya tayo ng animated logo ng Startup yes, Podcast PH. sure, Ang logo sure, namin sure. ngayon parang may rocket so baka pwedeng gumagalaw na Wow, rocket or sa yes. umaapoy yung ano. But anyway, go ahead. Parang ganun. So, actually ngayon, actually nakaka-help din yung, yung advanced creatives Mm, kasi na-push kami mag-isip, ano pa kayang pwedeng ma-offer. So, during mm. our sessions, naisip ko parang what if ilagay rin sa hologram para may Oh, productized wow. service. So, parang So, kung ako entrepreneur, isipin ko, kasi minsan, baka sayang lang, one time ko lang magagamit yung logo animation. Pero hindi, kasi they can use it sa Canva multiple times until forever, di ba? Mm, mm, Unless magbago sila ng logo, or they can use it in IG. Tapos ngayon, yun nga, may upgrade lang, pwede na nila gamitin yun sa stores nila, which is marami na rin yeah. nag-avail sa akin, at sa Mm, mga activations nila. So, yeah. actually, yung isa sa mga nasa activation namin, dami daw talagang tumitingin, napapa-stop sa booth nila. So, Mm, yun nga, nakaka-attract siya, nakakuha ng engagement. So, mas madali yun eh, di yeah. ba? Pull strategy than push strategy. Yeah. Tsaka i-add ko lang ano kasi in data visualization, actually I'm from the data science machine learning background din eh. Pero idagdag ko lang ito na para in the data visualization perspective, kaya mas maganda ang animation when presenting graphics or figures kasi parang yung usual 'di ba, yung hindi gumagalaw. Basically it's basically parang space eh. In space, meron kang graphics, so meron kang color, meron kang shape, meron kang text, walang texture pala. Shape, color, size. And then, so may space ka, by spatial parang graphic. And then yung Mm. animation, yun yung time eh. So nagdadagdag ka ng parang panibagong dimension para mas ma-interpret ng mga tao yung kung ano yung graphic na yun. Kasi kumbaga in True. space, 'di ba? You add Galing, size, you galing. add color, you add Mm. shapes. Parang different dimensions Yes, 'yan eh yes. para to explain for people to perceive or to interpret. And then you can actually add another dimension pa yung time or in this case ngayon animation para mas mag-grasp ng mga tao kung ano ba talaga yung parang nangyayari doon sa graphic. For example, in logos nga, no, maybe if you start a podcast page, lagyan natin ng gumagalaw. So may motion, ano na, may parang may motion na Yes. perception na hindi lang siya rocket, Mm. hindi lang siya color white or Mm. color may nasa background na space, pero pag umaapoy siya and gumagalaw, may motion. So parang may feeling na Yes. rin na parang, uy, ano, ang inspiring naman ito kasi ano, may movement, may mobility, Mm. may ano, parang launching, ano. So Yes. ay, parang Actually, yun yung ano, no, yung yes. dagdag ng Mm. animation din, ano. Maganda yung sinabi mo about sa space-time. Bagong learning yun. So, yeah, true. Kasi actually, we offer lang, hindi lang basta logo animation. Meron din kaming like logo animation premium na we do storyboarding. So, we call it our Ah, logo animation story. So, parang may mini mm. explainer. So, actually, si One CFO, Ah, ginawa na naging client namin, ginawa namin siya ng parang mini explainer pero logo animation siya. So mga oh, 10 seconder, 10 to 15 seconder. So ginamit rin nila 'yon sa activation nila. And ayun, marami rin na nagka-interest. Tapos pag pinanood yeah, mo kasi, exactly. maintindihan mo na ano yung company all about. So minsan Mm, kasi ang mm, hirap, 'di mm. ba? Parang let's say if medyo common yung name mo or hindi masyadong descriptive, 'di ba? So paano malalaman ng audience mo Mm, or mm. ng target customers mo kung ano talaga yung ino-offer mo. So baka mapadaan lang sila. Yes. Hindi nila alam na ikaw pala yung kailangan nila, di ba? So, Yeah, exactly. ayun. Tsaka ang ganda nun, no, parang may storytelling aspect eh. May somehow mas Yes. mabibigay mo yung emotions pa or yung mismong value or story pa when you add animation, ano. But just to ano lang ano, just to clarify lang ulit sa mga nakikinig na ito, no. So, when you make this logo animations or yung mga storyboard animations, so usually the clients like use this in their social media or in publicity in online or even print media, right? So
Parang paano Mm. exactly nagagamit pa ng mga clients? And sino ba itong mga example clients? Or parang no need to name them but parang Mm. what are their profiles Sige, on who sir. avails of your Mm. services? Yes. So to answer the last question, but the profile are mainly MSMEs here and abroad. So maraming mga nasa food sector, food and bev, may mga startups Mm, din sa tech, may mga toys, ito marami, mga toys, pa yung product launches kasi eh. mm, So di ba, syempre gusto mo product launch, bongga, di ba? Maraming, ay mm, talagang bombastic. Like, yun, marami ring games, mga nag-launch ng mga mm, NFTs, games, mm, kailangan ito. And ayun, mga explainer videos. So ito yung mm. mga client namin, Epson, St. Luke's Medical Center. Oh, wow, So wow. kailangan nila to para madaling maintindihan ano yung in-offer nila and Mm, yung yun nasa-shortcut kasi yung mm. yung pagka-understand ng mga tao. Tapos Yeah, tsaka ito yung sorry, sige go. I mean, for example nga lang, ano, if ever man magpagawa ang Startup Podcast PH ng animated na logo, as you said nga, pag mayroon namin logo animation na file, I can actually reuse that in yung sa mga YouTube Shorts, mga Yes. Instagram Reels, ano. So, Yes. hindi na static lang yung logo. Pwedeng gumagalaw. Kasi ang shorts din naman ay parang dynamic eh naman. I mean, video clip siya eh. Yun ang uso ngayon, ano, mga hindi na, Yes. I mean, uso pa rin naman yung mga static na graphics, pero mas uso na ngayon yung mga reels, style ng mga 1 minute Yes. or Oo, 30 seconds short. na video Kaya clip. So kailangan maganda kung gumagalaw din yung logo dun. But anyway, yes. true. Ang di ko pala nasabi kanina is yung customer journey, no? Kasi yung customer journey Mm, nito, actually, ito dahil naman sa kung pwede i-mention, yung BPI Foundation kasi and Bayan Academy, na nanalo rin kami doon as one of their top 10 mm, startup enterprise mm, noong 2022. So yung grant na nakuha namin doon, ginawa namin ng website, which is, yun, yung mm, website na yun is seamless ordering system. So hindi mo na kailangan mag-message sa akin like or sa Animatify page na can you animate this logo or how much is your price? So they can just go to our website animatify.com/express, andun yung prices, andun yung mm. upgrades. So sila na magde-decide ano yung budget na kaya nila, ano yung Ah, animation style na gusto nila, and they can check out and they can even parang use credit card or deferred payment if they want using mm. Paymongo, if I can mention that. Oh, Yes. yeah, yeah. Of So, course, of course. But actually, ang ganda nun, no? Parang you transitioned na rin na instead of parang medyo one-on-one project style. Kasi somehow pag project style, medyo matagal pa, yes. madaming usapan, may madaming Yes. Kasi may mga communication. Pero, RFPs eh, request for proposal, ito, 'di ba? So, ang yes, tagal. yes, yes. Pero ito, parang standardize nyo na, no? Na meron kayong mga standard Yes. na ino-offer na Yes. logo animation, then they can choose yung specs niya, GIF. and then Yes. just click, just press, and then pay, and then you will do it. Yes. Right? Kasi nung nag-a-ads kami, nagulat nga ako kasi yung mga kumukuha na clients, hindi yung pinakamura yung ina-avail nila eh, yung pinakamahal. Oh. Sabi Oo. ko, ay, Ano okay difference ah. nung mura sa mahal? Well, yung basic namin, medyo ano kasi siya, parang, how do I say this? Hindi siya one of a kind. Okay. So, yun na lang. Hindi siya one of a kind. Pero since kung unique naman yung logo mo, maganda pa rin. So, yung Ah, advance naman, ito, one of a kind na. So, ikaw lang merong ganun. And mm, although, mga limited lang to mga 6 to 8 seconds. So, mm, hindi pa siya story. Yung logo animation premium namin, ito para ka ng may mini commercial kasi 10 to 15 mm, seconds. So, hindi na sayang yung logo mm, animation mo kasi parang may small promotion ka na. Like, yung isang client namin, nag-add-on pa siya with additional products. Gusto niya makita yung products niya. So, parang commercial na rin talaga, di ba? mm. For the fraction of the price. Usually, yung mga logo animation or yung mga animation, what file type is this? Tsaka gaano kalaki? Maliit lang din siya na ano? Or pwedeng malaking ano? Actually, isa Malaking... pa yun sa ino-offer namin. Yung premium, meron na itong iba't ibang sizes. Like, for Mm, Reels, 9x16, 1 by 1, and yung YouTube size na 16 by 9. So, yun mm. yung mga kasama doon. And, Yeah, but I mean, it really depends din ano sa maybe paggagamitan nga nung client mismo nung SME. So parang yes.
I think ang Canva ganun din ang Canva ngayon pala may formats and may Yes, yes. templates na rin May no, na format. actually Yes. eksakto na nga sa Canva na parang for Facebook ba, for Instagram, for YouTube. I think Yeah. parang meron na rin kayong ganun May no, na kung ganun saan niyo din ba yun sa amin. gagamitin. Yeah. Actually, ganun na yung ino-offer namin eh. For premium, may mga sizes na. And advanced, meron na Mm. rin. Pero ang tinanggal lang namin is yung, I think, yung one by one. Kasi parang Mm. Reels at saka YouTube, yun yung gamit talaga ngayon eh. Mm. Yeah. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Ayun. Curious lang about the story behind Animatify. This is actually very exciting ano. And first time ko maka-interview sa podcast ng ganito parang logo animation. Talaga. What's your background if I may ask, Matt? I mean, and how did you learn the skill to do this? And you mentioned kanina na parang sinart mo siya, nag-start din siya na your friends na lumapit sila sa'yo kasi they know you do animation ano. Pero paano nga ba talaga nagsimula itong hilig mo rin and itong talent mo for animation? Alam mo, Okay. pinagmulan talaga nito. So, actually yung I'm also a graduate kasi of in University of Santo Tomas. I'm a fine arts Oh. Oh, advertising UST Fine grad. Arts, yes. So, mahilig talaga ako sa ads kasi bata pala ako. Parang pinapanood ko talaga yung mga commercials. Natutuwa ako sa mga commercials. And ayun, thankful din ako sa friend ko kasi yung first work ko is more into graphics design eh, hindi pa animation. So, yung friend ko, in-invite niya ako sa company niya kasi kailangan daw ng additional help. So, ayun, nag-apply ako. So, natuto rin ako doon ng motion design, motion Mm. graphics. And after that, naka-apply ako sa Singapore. Kaso lang, na-realize Mm. ko, hindi ko pala gusto sa Singapore. Although may offer na sa akin doon, maganda, maganda sana kasi parang second job ko lang yun eh. Mm. Eh, ayun, napag-decide ko na mas gusto ko pang matuto dito sa Philippines. Mm. Kasi malalaking post-production house yung may Mm. offer din sa akin. So, ayun, nag-grab ko yung opportunity na yon. And I think happy naman ako sa naging decision ko kasi sobrang dami ko natutunan and yung mga TV commercials na ginawa ko nun yung mga pinaka-best talaga. Like Cobra Energy Drink, Mm. yung mga talagang Mm. tumatatak. So, yeah, Mm. magaling rin kasi yung naging supervisor namin. Isa sa mga top post-production houses kasi owned yun ng Mm. ABS-CBN eh. So, Mm. ayun, yun yung nangyari na. If I may ask lang pala, Matt, sorry, kung okay na tanongin na, kasi hindi ako ganun ka-familiar sa mga software eh. I mean, ano ba mga software for animation sa computer? And mahirap ba siya aralin? I mean, mahirap ba siyang gamitin, aralin? Mm. I mean, these are Kasi, for, ano eh, di ba, mm, parang, for, I think may ganitong course, parang a visual communication, true. ganyan. They really study the mismong software and how to use them. Pero just Yes. curious lang, how do you do animation? Kasi, before talagang kailangan, yun nga, kailangan mo ng experience or mag-work ka sa mga malalaking production houses, post-production houses. Pero ngayon, sobrang iba na dahil nga may YouTube na, di ba? So actually, kailangan lang is, Independent, ano eh. gusto mo talaga yung matututunan mo. And ako nung nag-start kasi ako, sabi ko, I need to learn something new every day. Kasi talagang Mm. wala rin akong alam eh, nung nagsisimula ako eh. Kahit nga Photoshop, hindi ko naabutan na nagtuturo pa na that time ng Photoshop eh. So ayun, medyo matanda na. Hindi pa uso Photoshop that time nung college ako. Although meron na, nagpo-Photoshop na, pero yung sobrang hindi pa talaga siya yung tinuturo. Nag-start kami, mga painting-painting pa eh. So, Ah. mga poster color, ganyan. So, ayun, marami,
marami na online na tutorials and So nag-aral ka lang din by yourself? hindi. Well, mix siya eh. Kasi syempre, kailangan mo rin mag-aral and natututo ka rin Mm, din mm, sa work, 'di ba? Pero talagang mm, ma-accelerate yung learnings mo pag nag-work ka. I mean, ginamit mo sa work eh. yeah, Kasi yeah. ano, Tsaka what do you think pala ano, kasi actually naalala ko lang, dumadami yung mga production houses international na nag-outsource sa mga Pilipino. I mean, nag-outsource ng totoo. parang animators ng mga ganyan sa Philippines ano. What do you think pala yung parang industry ngayon ng mga animators sa Pilipinas? Do you have an idea na kung marami ba talaga yung mga magaling mag-animate sa Pilipinas and may potential ba talaga ang Pilipinas to be kumbaga ina-outsource Yeah. ng ganitong industriya? Yeah, actually isa rin yun sa vision ko before eh. Is yung nga to help yung mga Filipino animators, 'di ba? Yung nga, kasi ang problem ang nakita ko rin kasing problem is let's say sa freelancer, 'di ba, or yung mga Upwork, Mm. Yeah. sobrang pababaan ng presyo. So para makakuha ka ng Mm. presyo, kailangan babaan mo. Tapos ang dami Mm. mong i-message para Mm. ikaw yung ikaw yung mapili, 'di ba? Pangalawa, kung ikaw naman yung client, hahanap ka ng gagawa ng animation, trial and error din, 'di ba? Kasi hindi ka sure, hindi mo kilala yung tao, tapos ang dami mong kakausapin, Mm. 'di ba? Tapos kung client ka naman, ikaw gagawa on your own yung animation, mahirapan ka rin kasi hindi mo yung expertise eh. So Mm. kaya yung Animatify, it solves that problem. Yung hindi Mm. mo na kailangan kumusap to anyone, ikaw na magde-decide, Mm. di-deliver na lang, Mm. 'di ba? Parang Yeah. so less headache. Yeah. Tsaka naalala ko Nice lang kasi ano, potential. parang binabanggit yung mga pwedeng potential industries talaga ng Pilipinas. Siyempre may Mm, agriculture, may tourism, and then malaki may call talaga. center industry, customer service. Ano, I mean, now nasa ano Mm. na tayo, parang contact center industries, tsaka ano eh, yung mga VAs nga ngayon na kumbaga IT, tsaka software dev. Pero ayun eh, medyo I think underrated yung parang ano eh, creatives and True. animation. Kasi Mm. dumadami, I think I'm not that sure, correct me if I'm wrong sa mga nakikinig nito, pero parang dumadami na rin yung mga kumbaga VA and freelancers na animators. True. And I think may mga small ano pa nga eh, small Mm. agencies, creative agencies na nag-animate. Mm. Maybe isa na rin yun sa Marami pwede na maging talaga. direction ni Animatify ano. Yes. But ayun, Marami. sige, let's continue. Yeah, yeah. Sabihin ko lang, kasi marami tayong mga ina-outsource ng mga like Disney, ng mga malalaking Yeah, yun ano nga, rin, ba't ng binanggit mga mo? companies din. Pero ito kasi Mm. mga long formats to. So talagang Ah, malaki yung animation industry and yun nga dahil nga mm. may nasa gig economy na kasi tayo, 'di ba? Pwede na Yes, through mm. mga yun nga mga freelancer sites and Mm. so yun, marami rin talagang demand dahil nga sa yung video marketing ngayon is isa sa mga pinaka-powerful na medium, 'di ba? Ayun, ang ganda nun, video marketing. So pwede siyang parang bagong Mm. ano no, parang line ng mga VAs. Kasi I mean, uso ngayon yung remote work Yes. din na nasa Pilipinas or maybe even Yes. even nga wala ka sa metro eh, Mm. nasa kung anong province or kung anong city, and Yes. you can serve clients abroad ano. So maybe aside from software dev, aside from IT, na medyo mas science and mathematics inclined. Ito, mas Mm. may arts inclined, ano, para sa mga arts Yes. inclined na mga Pilipino. Yes. So ito naman yung parang channel and possible career path opportunity for this. But Yes. anyway, let's Mm. go back ano Mm. sa Animatify as a startup. Mm. So nagsimula siya na you're doing it by yourself, and I think unti-unti mo siyang pinalaki, you expanded it. So how was it? How was expanding si Animatify? And did you form a team, like a group ng animators? Actually, yes, we have a group, but hindi kami, how do I say this? Hindi kami lahat full-time. Kasi Mm, yung learning ko kasi dun sa first company ko is yung operation expense. Sobrang, yun yung magpapahirap talaga minsan sa company, lalo na ngayon na sobrang, tawag dito, ngayon kasi sobrang cutthroat na rin yung industry dahil nga ang dami ng nag-multimedia arts, ang dami nang nagsa-start ng mga mm, agency, company. So, actually ito yung tinatry kong hingin ng help sa DTI na baka pwede mm, magkaroon ng
parang price guide, lalo na sa mga nagsa-start. Hindi kasi nila alam na sobrang baba pala. Like sa logo, di ba, sa mga graphic design sa Facebook na groups, offer lang nila 500 pesos for a logo. Mhm. Before, nakakasingil ako 500,000 for a logo. Oh, So, wow. di ba? Pero bakit kailangan pababa ng pababa? Ang sabi ko nga din sa Mm. client ko before na isa sa mga multinational companies, sabi ko, bakit ganun? Pag tinitingnan ko yung mga kick-off rally nila, pataas ng pataas yung sales nila. Billions and Mm. billions yung kinikita. Tapos, bakit yung pag marketing, kailangan pababa ng pababa. So, I think may problem Mm. and I think need talaga masolusyon na yun. Kasi, yun, kawawa naman yung mga artist na, sabi ko, may friend ako nagsabi, at least ngayon may standard na, parang 5,000 pesos na daw, or so yung iba, sabi Mm. ko, mababa pa rin yun, di ba? Sino mabubuhay sa 5,000 ngayon, di ba? Parang, hindi pa rin enough eh. So, I think, maganda if may guide, kasi yung mga taga ibang bansa na binavalue nila tayo eh, binavalue nila yung service Mm. natin. And alam nila Mm. sobrang they can get what they paid for kahit na mataas na Mm. amount pa yon. And I think if meron ng standardized na price guide, lalo na sa Mm. mga nagsa-start, hindi magiging pababaan. Mm. I think Kasi nasa state din kasi tayo na ano parang ang creative area na ito, parang hindi pa ganun ka-standardized nga ano. So, grabe yes. imagine 500 pesos to 500,000 ganun kalaki yung range ng possible Yes, di ba? So possible parang, worth. yes, actually, sa ibang bansa, sobrang mas malaki pa. Like, millions yung ibang logos. 'Di ba yung Pagcor nga 3 million, 'di ba? So, I mean, syempre depende nga sa portfolio mo rin and all. Yeah, Pero portfolio exactly. Oo. pero kasi sa mga ibang industry like sa mga attorneys, 'di ba, sa law, meron yata silang mga standard rates din eh. Mm, So, I mm, think mm, hindi siya mm, imposibleng gawin. mm. Mm. Hindi siya I think imposible. parang ano nga rin no. So yung sa mga doctors and lawyers nga may standards Yes, no. 'di Maybe ba? sa Meron engineers sila. din. Sa engineers Mm. parang somehow you need a license. Parang yun yung equivalent ng portfolio eh. Well, may portfolio din naman parang projects done tsaka licenses tsaka license mo. Pero Mm. like in the creative industry, pwede ngang portfolio tsaka past Yeah. clients worked with. Tsaka syempre kung ano yun yung Saka parang yung size ng client skill. itself. Yeah, Actually, yun din. Yeah, yung yeah. client itself din. Kasi kung malaking company naman to or medium na Mm, size business, di ba? I think kailangan may range. Kasi ang nangyayari yes. ganito eh. Like, may client lalapit sa'yo, oh, Animatify, how much ba yung ganito? Siyempre, hindi mo, or kung freelancer ako, let's say, hindi ko alam if may magiging project pa ako in the next months, di ba? So, mag-worry ako kung taasan ko, baka hindi makuha. Wala akong Ah. project, di ba? Pagbaba, anong nangyayari? Bababaan ko na lang para makuha, 'di ba? Yun yung madalas Mm, nangyayari. Kasi ito maraming times yung tinataasan ko. Marami ring hindi natutuloy pero mm, minsan swerte ka na talagang mm, nag-yes sila, 'di ba? mm, Pero yun nga ang nangyayari. It's either you overprice or you underpriced. Which is, mm. yun, pag nag-overprice ka, mag-worry ka na the next time na, baka babaan ko na lang. What if yung client naman pala na yun, may budget naman pala, 'di ba? So, sayang, di ba? Yeah, I'm also ano, parang may mga nare-realize din ako dito ah. But Mm. ayun, did you make Animatify as like an agency na parang ano siya, parang yun nga, you have a website and parang you have an agency of a team kumbaga behind. So how did you build si Animatify after doing it solo? Actually, skeletal nga si Animatify. Saka, Mm, kasi, ang like yung office namin, virtual office lang kami. So, parang mm, ma-minimize talaga yung operational cost. mm, Saka, dahil nga, ano pa siya kumbaga, startup siya, hindi hindi pa rin ako sure kung yung nga, yung industry, magiging same pa rin ba after 5 to yeah, 10 yeah. years? Mm, mm, Lalo na yung nangyari din sa pandemic, parang, yun nga, mm, kasi gamble din yung, ano, yung business, di ba, and startup. So, yun yung learnings ko. So, hindi rin ako sobrang nag-expand agad. Kaya nga, actually, naghahanap ako before ng mga investors na to help mm. Animatify din. And kasi ngayon, nasa AI age na tayo. Parang to be competitive, kailangan or kung para maging global talaga si Animatify, kailangan niya ng AI integration eh.
Mm. Is, yun nga, medyo kailangan talaga ng help doon. Mm. Yeah, but maybe it's possible, no? Maybe to get investors and then to really build this as an agency na. But you're correct. Yung risk kasi dito, first of all, may risk in doing a startup kasi kumbaga you're exploring a new model, a new business model. And second, yung industry mismo, it's very risky pa sa Pilipinas Yes. kasi hindi pa Sobrang naman siya volatile ngayon eh. hindi pa siya, medyo volatile pa siya. I mean, kulang pa rin sa regulations, sa standardizations, and even sa clients, yun nga, yung pakikitungo ng mga potential clients sa mga service providers, ano. So, but I think ito rin yung ginagawa ni DTI, yan, i-ano natin doon, dalhin natin doon. So, I think ito din yung ginagawa ni DTI through the advanced program for creatives. And actually, nakakabilib nga, no, na they already did this program before, yung advanced accelerator program, but now they're focusing on creative industries, on creative startups, ano. So can you tell us about the story kung paano naman kayo napunta dito sa advanced for creatives program, and kamusta yung program as a whole? So kaya napunta dito kasi actually yung nag-ads yata kayo eh. Tapos siya nakita Mm. ng partner ko, sabi niya, "Uy, sali tayo dito ngayon." So actually nung una hindi ko inisip ko hindi ako sasali kasi yun, gusto ko nga mag-focus sa pag-grow, baka maubos yung time ko sa pagsali. Pero nung na naging clear sa akin na yun nga, meron palang potential investors na pwedeng makuha. So sabi ko, worth it naman pala. And nung Mm. ginawa namin yung program, ang dami talagang matututunan. So kumbaga, before parang as a businessman yung iniisip ko, hindi ko pa alam paano talaga mag-grow siya. Since mga Mm. top-notch din yung mga kinukuha nilang mga mentors, Yeah, actually true. ayun, marami kang natutunan and naintindihan mo na yung landscape ngayon ng startup. Iba kasi sa Mm. talaga yung startup sa business eh. Yun ang Yeah. realization ko. Yung startup is Mm. gusto ng investors yung business mo mag 100x. Di ba? If Mm. hindi masyadong ganon or hindi nila nakikita na sobrang ang laki ng growth mo, hindi sila masyadong magiging interested. Yeah. Mm. Nagkaroon ba kayo ng parang bagong direction or bagong path after the program? Kasi ang ganda nung minention mo kanina na yun actually yung key to 100x, to 100 times. Yung mention ni may website na the clients Yes. parang subscription style siya na they choose what they want, hindi na project based na marami pang usapan. They Yes. choose what they want, they upload the files, and then they get kumbaga you have a back end team. Maybe parang siyang Mm. parang rin siyang somehow BPO, quote unquote, na parang Yes. merong very big team behind, Mm. then they receive the order, they process it, they do it, and then they give back Mm. they give back the results, and then if happy si client, Yeah. that's good. And then kakalat pa further on yung Mm. yung balita na uy, may Animatify na you can do this. So nagkaroon ba kayo ng parang ganung direction after the program, or ano yung mga parang realizations and new ideas? Mm. Actually, ang new idea is yung hologram. Mm. Animatify, Holotech plus animation. So, bundle na siya. Mm. Kasi ito parang productized service eh. Aside from dun sa Mm. online, ito pwede nila gamitin sa stores nila, sa events nila. So, isa yon. Kasi itong ordering system naman, um, kailangan niya ng marketing eh. Kailangan niya ng ads, which Mm. is Mm. nakaka-produce naman din ng clients yung sa ads. And we tried din yung mga tapping mga influencers like UGC, which is Mm. nakaka-attract din. So, And naiisip ko lang din kasi in Startup Podcast PH, we have already interviewed a lot of startups, 200 plus na, and we have kumbaga community na rin of startups so posibleng mapakalat natin si Animatify doon. Yung yes. kumbaga yung inyong service na ginagawa. Yes. Kasi Um may gusto ko lang i-add. Ang funny thing kasi ngayon is, since may AI na akala nila is, kaya ko hindi ko na kailangan ng animatifier. I-upload ko na lang, magagawa na. Pero hindi, iba kasi pag illustration eh. Kasi lalo na pag mm, logo. Ang logo kasi unique siya eh. mm, Kung paano nag-work yung AI, di ba?
kailangan niya ng data. So kung wala siyang data ng logo mo, Ah, medyo which is na-try namin, hindi talaga same result eh. Ang layo at saka very limited mm. yung na kayang gawin. So, and you Hmm, also need to pay if AI, di ba? May bayad yeah. din siya eh. Saka syempre iba pa rin yung gawa ng tao mismo na talaga Yes. nakausap yung client no, na gawa ng Matt Keblatin ganyan ano. Well, iba pa rin talaga. Um, yeah, yeah. For you, Matt, what is the pinaka-challenging na bagay that you encountered as a startup as Animatify? Well, actually ngayon yung pinaka-challenging yun nga with the advancement of AI and Mm, pero kaya ang plan is i-integrate yon. Kumbaga, kung mm, before 20% lang is tech, 80% manual. So, malay mo mag 50-50, di ba? Mapapabilis yung mm, process. So, pwede actually, mixture of kasi both. hindi rin ako naniniwala na parang masasolve ng AI na siya lang. Kasi like ChatGPT, di ba? May kailangan pa rin mag-decide ng tao eh. Ano yung gusto niya. At kailangan niya mo Mm, pa rin i-tweak until makuha mo yung gusto mo. Which is, it takes a lot mm, of time, di ba? And expertise din. So, ganun din sa animation. Parang if you really want something na maganda, you'll spend a lot of time then. And yun, kailangan you have the skills. Which is if wala kang yeah. time or wala kang skills, merong Animatify to do it. Yeah, tsaka that's true ano. I mean, ipaghalo natin ang nagagawa ng AI tsaka yung talent and skill mismo ng Yes. human touch. Yes. Ayun. So ano nga ba ang future plans ni Animatify? Ano ba yung parang maybe roadmap ninyo maybe in the next few years and maybe in the farther pa mga 5 to 10 years. So how do you plan to build Animatify further pa? Ano ba yung direction that you are taking this to? Mm. So right now, actually kailangan rin ng, hindi nga, baka divine intervention. or hindi natin alam pa magkaroon ng regulation or ng standardized na sa Mm, creative makatulong yon somehow kasi mm, yun nga na-explain ko na kanina yung nagiging nangyayari parang na undervalue dahil nga maraming sasabihin ba't ako magpe-pay ng ganito may nag-offer naman ng mas mababa mm, is di ba maganda if lahat tayo umaangat di ba lahat tayo nagbe-benefit mm. hindi taggutom di ba or bababaan. So, kasi hindi lang ako kasi marami ako nakakausap na yung reason nila parang nahihirapan sila. Like, yung iba, freelance sila, 3 months na wala pa rin bayad, di ba? Mm, May law na kailangan mabayaran, mm, which is, yun, suggestion lang naman. Di ba? So, yung kasi yung isang friend ko, yung sinabi niya, parang hindi na siya nakakabayad ng rent niya, hindi na, di ba? mm. Which is, hopefully, magkaroon ng, ma-solve ng konti. Sorry, ano ba yung question? Is direction, no? Correct. Tsaka to add to that, Matt, siguro question ko rin, ano yung parang pinaka next nyo na plano? To get investors ba? To find more clients? To develop the product? To expand the team? So, or all of the above? Actually, Dun sa apat na all yun. of the above, eh. Investors or capital, product, clients, tsaka team. Yes. Kasi ngayon, kailangan talaga ma-develop yung product. Kasi sobrang bilis Mm, ng technology, eh. Sa na-envision ko talaga si Animatic to be a global brand, eh. To be a global, mm, like, magkaroon tayo ng, parang Spotify, di ba? yes. Pag sinabi Yeah. animation Oh, for kaya pala business, siya Animatify. parang animation for business, Animatify, di ba? Parang ganun. Mm, So, syempre, kailangan ma-improve yung product. Pero bago mangyari yung improvement of product, kailangan rin ng investors, di ba? mm, mm. Pero bago magka-investors, kailangan ng clients kasi gusto nila malaman, oh, is this feasible, di ba? Is this Yeah, yes. viable? Mm. So, yun yung, kaya actually yung ginawa ko sa Animatify, binild ko paulit-ulit na ito yung kaya ma-deliver Mm. from print to animation, paulit-ulit para Mm. makita na Mm. merong demand eh, may need eh, may Mm. nasasolve na Mm. problem. So, kailangan lang talagang ma-push siya.
and mas marami rin makaalam. And yun nga, with the help rin of maybe standardized prices or regulation or something like that, baka ma-propel lalo yung Yeah. yung growth. I think sa ngayon kasi kailangan rin talaga ng international clients eh. Kasi ito yung na-notice ko eh, di ba may international clients ako. Pag may prices kang binigay sa kanila, go na agad sila eh. Hindi na sila magdadalawang isip eh. Tapos may down payment agad, bayad agad. Kahit full payment pa, di ba? Pero Kasi minsan sa atin, yun ang nagiging problem. I think well within the budget din naman talaga nila. I mean, we have to accept the fact na mas maraming pambayad ang mga Yun nga eh. ang mga international clients. Kaya nga yung sinasabi mo kanina, di ba? Like, parang magkaroon ng parang BPO of animation. Yun yung isa rin sa ina-aspire namin. Nga, na, kaso lang yun, kailangan mo ng connections, kailangan mo ng network, kailangan ng someone na magta-trust sa'yo na kaya mong ma-deliver yun on a consistent basis. Which is kaya naman namin, di ba? Yeah. Grabe na ito talaga yung chicken and egg sa startup eh. Buti binanggit mo yun na product development, in order to develop a product, you need capital, so you need investors. But in order to convince investors, you need clients, ano. So, pero paano magkakaroon ng client? Paano in the first place, ano? Kasi you also need capital. So I think ito din yung parang pinagkaiba ng mga angel investors na talagang nag-risk even pala sa very early stage ka pa lang. Tsaka sa mga medyo mas advanced stages na investors. Sometimes yung mga ibang VCs or mga ibang investors, they jump kapag meron ka ng product, meron ka ng clients, but you want to 100x. So mga iba't ibang stages din to ng investment kasi different parang different outlooks and different kumbaga reasons why they jump in. But ako personally, I am convinced actually in that vision naman na parang merong napakalaking studio or parang na BPO style na ayun nga Filipino global animation. Grabe, ang ganda ng ganung if you think Thank you, about it Johnny. na. Yes, I Na-envision mo mean, I have yung to gusto say. kong, yun talaga yung gusto kong mangyari eh. Actually, yun Yeah. talaga. Yun yung dream. Yun. And I'm parang happy na I mean, nakita mo. not just Filipinos, but anyone, even if kumbaga international brands, let's say sila Disney, sila Facebook, mga ganung level na, ano na if they want to have an animated logo, ang unang papasok sa utak is a Filipino brand, Animatify. Grabe, Pero hindi lang logo kahit promotional ads. Yeah, sorry. Yes. Not just logo, Anything they want promotional to animate, ads. yeah. Kahit nga, yung avatar nila, pwede rin. Pwede rin, no? With yung mga ginagawa nila Meta na mga pwedeng well, mga meron na rin animated sila, pero avatars. yun nga, limited yung choices mo kasi nga, may sila fix sila na look and all. Pero if gusto mo talaga na one of a kind. And siguro i-end na lang natin itong conversation na to na yung kanina pinag-usapan natin na yung chicken and egg problem. Kaya din papasok ang government support. Kung for example, yung DTI with their new ngayon for creatives kasi parang ito mag-jump start din ng industry. So parang yung problem kanina ng na paano mo sisimulan, kaya nga jump start ng actually, government tama. Yung gusto ko pala i-add na learning ko. Kasi kung siguro 4 years ago, alam ko na may ganito na ino-offer yung government, which is yung I commend yung efforts nila, sobrang grabe. Ang laki ng improvement, ang dami nilang natutulungan. And talagang nakita mo yung puso nila na gusto nila mag-grow tong startup community. Gusto nila matulungan yung creative industry. So, thank you DTI. Talagang malaking tulong kayo. Ano may sasabihin? Kung alam ko lang na may ganito, siguro mas mabilis yung acceleration, mas mabilis yung growth. Kung early on alam ko na. So, yun yung payo ko sa mga may magandang idea tapos di nila alam paano ba to sisimulan, paano ba to i-grow. And yun, it's good to join contest muna. Kasi doon mo rin malalaman if viable ba. Pero yun nga, for me naman, if hindi ka naman manalo, hindi naman ibig sabihin hindi rin good yung idea mo. So, you have to keep improving din and you test it. And ang bottom line lang dyan is may bibili ba? Yun lang yun eh. Kasi ito sabi ng mentor ko, may sinabi yung mentor ko si Josiah, sabi niya, iba yung gusto mo ba? Kasi madaling sabihin, gusto ko yan. Gusto, ganda ng ganyang product. Pero ang next question is, bibilhin mo ba? Di ba? Minsan, pag tinanong mo na yung friend mo, bibili mo ba? Takot na siya. Kasi ayaw nila.
di sila sure or di nila afford or what. So, Yeah, true. And that's when you understand that you really have value that you provide. Kung may bibili ba. Yun yeah. ang bottom So, line nun eh. You yung really create kailangan nyo value. i-test. Yeah. Ayun. So, maraming salamat, Matt, for this conversation. Thank you sa lahat ng iyong shinare about Animatify and yung journey, yung mga lessons learned. If our listeners want to find more information about you and Animatify, so how can they find you? Maybe you can lead them to the website or social media channels, or yung email mo pala ay nandyan sa iyong likod. Oh, yes. So just go to our website, www.animatify, double T po yun, NIMATTIFY.com/express. So, EXPRESS. So, you can order there directly. Or, if gusto nyo may makausap muna, pwede kong, through Messenger or IG, just message us. Ayan pa. Yeah, baka may investors. Actually, merong mga investors na nagsabi na sa akin na they look at the podcast to see sinong pwede pag-investan or sinong pwedeng makapag-work on with sa Pilipinas. So, maybe there are investors, there are other startups, other SMEs who may want to partner up with Animatify. So, yan, feel free to contact Animatify. Yeah. And ayun, thank you so much, Matt, for sharing Thank you din, everything Jen. about Animatify. Salamat. I just want to add yan, malaking tulong rin tong podcast mo ng startup kasi important nga ma-build yung community dahil magagaling yung Pilipino eh. Magagaling yung mga ideas Sobra. natin. Kailangan lang talaga ng push and yun nga, yung help. And itong mga ganito is malaking tulong siya para mas ma-achieve natin yung dream natin lahat, diba? Mag-grow yung country, yung economy. Yeah. Exactly. Ayun, thank you so much, Matt. Thank Thank you, you. Johnny. Thank you, everyone. Thank you very much to our 50 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. 1. CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. Better Support, a Manila-based BPO company. They are offering a referral program for anyone who can bring in new BPO clients. If you know any Western-based business that might have a need, let us know. Britanna, a cloud-based enterprise-grade ERP solution that fits the small and medium business budget. Fail Coach, business training, coaching, and consulting for startups and SMEs that are scaling or finding product market fit. Wonder Brand, next generation data science driven brand strategy and design company for emerging markets. School Tech, all-in-one AI integrated school and learning management system for small and medium schools. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. East Point Business Outsourcing Services, the one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. And Space Cebu, global co-working space, private office, and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. MarketMind Local, a digital marketing company focused in helping small and medium businesses. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGU's real estate, tourism, and private businesses. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. Divico Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Drive Manila, PH largest peer-to-peer car rental community. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. Benjoy's Food Products, the home of premium bacon ends, tapa, and tocino. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, Codesham, Jure.ph, Big Giant Games, Founders Launchpad, Packetworks, Uplift Codecamp, Pareto Consulting, Agile Data Solutions, Hassel PH, Board Prep, Zales, Sirius MD, Pahatid PH. Please support the podcast through the links in the description.